Unang kuwento, ang hiwaga sa Intramuros. Ay, tigilan nyo na dyan. Kahit magamadya sa Pilipinas, sobrang talino ba? Imposible. Sa isang salitang iyon na simula ang lahat. Nandun ako mismo sa lugar na iyon. Nasaksihan ko ang isang pangyayari sa gitna ng aming to sa Intramuros at sa mga lumang simbahan ng Maynila. Sa totoo lang, inakala ko noong una na isa lamang itong karaniwang pamamasyal. Pagkakaibang ang ugali, pagkakaibang ang kultura ilang hindi pagkakaunawaan ay normal lang naman sa kahit saang bansa. Ngunit, ang nangyari sa tahimik na hardin ng Fort Santiago ng araw na iyon ay hindi natapos bilang isang ordinaryong kuwento. Ang paulit-ulit na kawalan ng galang sa isang sagradong lugar. At kahit nakikita ito, wala ni isang Pilipino ang nagalit o sumawi. Dahan-dahan lang silang lumalayo. Sa gitna ng kakaibang katahimikang iyon, naramdaman ko, hindi ito matatapos ng ganito lang. At sa sumunod na sandali, nakbago ang kalangitan. Isang itim na anino ang lumitaw mula sa kung saan. Nadagdagan ng isa at isa pa. Ang maturistang kanina'y natatawanan ay biglang nakbago ang anyo at naksimulang matakbuhan sa takot. Para silang hinahabol ng isang bagay. Nakataon lang ba iyon? O ito ba ang hindi nakikitang kapangyarihan ng bansang Pilipinas? Bakit sabay-sabay na sinabi ng gadayuhang nakasaksi sa pangyayari? Ang Pilipinas ay mahinahon, ngunit hinding-hindi sila napapatalo. Sa kuwentong ito ibabahagi ko ang buong pangyayari, ang tunay na reaksyon ng gadayuhan, at ang tunay na lakas ng mga Pilipino na kahit sila mismo ay hindi napapansin. Kapag natapos mo ito, tiyak na mararamdaman mo rin, kahanga-hanga talaga ang Pilipinas. Bago magsimula ang kuwento, mangyaring mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button. Automatikong lalabas ang video na angkop para sa iyo. Kung pipindutin mo rin ang high rating button, lalabas ang hype button sa ilalim nito, kaya't sana ay suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-hype. Nakatayo ako ng araw na iyon sa arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport. Gusto ko ang kakaibang pakiramdam dito, isang pinahalong payapang hangin at sabik na pananabi. Ito ang sandali kung kailan unang nararamdaman ng ngadayo mula sa ibang bansa ang hangin ng Pilipinas. Ang kanilang mga ekspresyon ay laging napapakita ng tapat na damdamin. Sa gitna nila, may isang maasawang nakakuha ng pansin ko. Sila si Giovanni at Anna, mula sa Naples, Italia. Habang hinihila ang kanilang maleta, tinitignan nila ang paligid na parabang isang matagal ng pangarap ang natupad. Huminga ng malalim si Anna at marahang nagsalita. Ito na pala ang Pilipinas. Ang kanyang boses ay puno ng pananabi na matagal na niyang iniisip. Tumango si Giovanni at bahagyang ngumiti. Mas kalmado pala rito kaysa sa inasaan ko. Hindi sila magarbo, ngunit dahil doon, sila ang tipo ng matao maingat na dumadama sa mga bagay-bagay. Sa katunayan, bago sila dumating, marami na silang narinig na kuwento, ang Pilipinas daw ay isang magalang na bansa. Malalim ang kultura, isang tahimik at magandang lugar. Ngunit kasabay nito, may iba pa silang narinig, masyado nang masikip sa mga tourist spot ngayon. Marami na ring bastos na turista. Hindi ito perpektong bansa tulad ng iniisip mo. At sa isang sulok ng airport, nasaksihan nila ang isang eksenang tila simbolo ng salitang iyon. Isang grupo ng 4 na turista mula sa Sina, na sa tingin ko ay kasama rin sa aming tour. Malalakas silang may usap sa arrival lobby, walang pakialam sa katahimikan ang paligid. Pilipinas, sigurado akong wala lang to. Ang isang salitang iyon ay kakaibang tumata sa aking pandinig. Hindi napigilan ni Ana na ibaba ang kanyang tingin at bahagyang kumuno ang no. Tahimik lang na pinanot ni Giovanni ang eksena. May kakaibang bigat ang nga salitang nanalayi sa iba. Kaya nitong baguhin ang buong kapaligiran sa isang iglap. Pagbasok sa bus, naruna ang mga biyahero mula sa iba't ibang bansa. Isang batang mag-asawang Amerikano, isang matandang mag-asawang Pranses, at mga backpacker mula sa Australia. Bawat isa ay may dalang sariling pananabik sa pagbisita sa Pilipinas. Ang lugar na iyon ay dapat sana ay napakapayapa. Ngunit iba ang grupo ng 4. Pakaupo pa lang nila, malakas na silang natawanan at sinabing, siguro sulit na mangkunan ng litrato dito. Ang kanilang pananalita ay parabang sila ang mga huradong mabibigay nga hatol. Nung sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang pakailang. Ang paglalakbay ay dapat isang karanasan kang patanggap. Ngunit sila, sa simula pa lang, ay nasa posisyon ng kang pahusga. Tila maliit na pagkakaiba, ngunit sa katotohanan, lumiliha ito ang malaking agwat. Umarangkada na ang bus at bumungat sa bintana ang tanawing ng Maynila. Mga matataas na gusali, malinis na mga kalsada. Nanlaki ang nga mata ni Ana sa nakita. Grabe ang ayos. Tahimik na tumango si Giovanni. Parang walang nasasayang na espasyo.
Samantala, mula sa likurang upuan, umalingaw-ngaw ang tawanan. Mas ordinaryo pala kaysa sa inaasahan ko, akala ko mas bongga. Ang pagkakaroon nga inaasahan at ang pangmamaliit ang pagkakaiba ay tila maliit ngunit napagkalaki. Hindi ko pa alam noon na sa paglalakbay na ito, ang maliit na pagkakaibang iyon ay lalabas sa paraang hindi ko inaasahan. At kung sino ang tunay na masusubok, nakpatuloy ang bus patungong Intramuros, dahan-dahang nakbago ang tanawin. Sa pagitan ng modernong gusali, nagsimulang sumingit ang nga tanawing tila bumagal ang takbo ng oras. Sa wakas, nakarating kami sa isang kilalang pamilihan malapit sa Wallet City. Salup, makukulay na pagkain at maayos na nakaayos na mga produkto ang nakahilera. Kahit saan ka tumingin, ramdam mo ang husay nga mangga-manggagawa. Napahinto si Ana at dahan-dahang nilibot ang tingin. Parang museum. Hindi iyon isang eksaheradong paglalarawan. Tila bawat produkto ay may kaluluwangang gumawa nito. Tumango si Giovanni at marahang huminga. Hindi ito isang ordinaryong palengke. Tahimik silang naglakad at nagsimulang tikman ang nga pagkain. Ang masarap na lasa nga atsara, ang bango ngang sabaw ngang bulalo, ang amoy ngang inihaw. Lahat ng iyon ay ramdam mong ginawa ng may pag-ingat, ngunit ang payapang sandaling iyon ay hindi nagtagal. Dumating ang grupo ng 4 sa parehong kalye. Ang una kong naramdaman ay ang ingay. Isang boses na sobrang lakas at hindi tukma sa kapaligiran. Tabi, dadaan kami. Sa pilitan silang sumisiksik sa gitna ng mga tao. Kahit may mabangga, wala silang pakialam o ni hindi man lang humihingi ng tawad. At huminto sila sa gitna ng daanan at biglang nagpicture. Dito maganda. Bilisan mo. Ang mataw sa paligid ay sandaling natigilan at kusa na lang lumayo. Walang sumigaw, ngunit unti-unting nagbago ang kapaligiran. Malinaw kong napansin ang pagbabagong iyon. Walang nagagalit ngunit wala ring tumatanggap. Ito ang kakaibang tahimik na patanggi ng Pilipino. At napatuloy ang kanilang ginagawa. Sa isang tindahan, walang pakundangang hinawakan nila ang mga produktong maingat na nakaayos. Ginulo ang balot, hindi binasa ang paliwanag, hinawakan at ibinalik. Siguradong mahal lang to pero walang kwenta? Dahil sa salitang iyon, bahagyang kumunot ang noong tindera. Ngunit hindi siya sumiga. Marahan lang niyang sinabi, "Okay lang po tumingin, ma'am sir." Sa likod ng sagot na iyon ay mayroong matagal ng kultura. Kahit ano pa man ang ugali ng kaharap mo, huwag mong babaguhin ang sarili mong pagiging magalang. Iyon ang dangal ng Pilipino. Ngunit hindi nila naintindihan ang dangal na iyon. Sa ibang tindahan, kinamay nila ang nga libreng patikim at isinubo. At nang hindi yata nagustuhan, idinura nila ito. Ang buong paligid ay biglang nanigas. Napasinghap si Ana at pabulong na nagsabi, "Hindi ako makapaniwala." Umiwas ng tingin si Giovanni at sinabi sa mababang boses, "Hindi na ito kabastusan lang." Ngunit walang sumisigaw. Walang nagpapalayas. Ang lahat ng tauron ay tahimik na lumalayo. Sa isang banda, ang tanawing iyon ay napakalakas. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Kahit ganon, hindi pa rin nila napansin. Sa halip, inakala nilang ang katahimikan ay nangangahulugang walang nangyayari. Tingnan mo, walang nagsasabi ngang kahit ano, sabi nila habang nagtatawanan. Doon malinaw kong naramdaman ang pagkailang. Sa bansang ito, ang galit ay hindi laging ipinapakita, ngunit hindi ibig sabihin na wala ito. Sa katunayan, dahil hindi ito lumalabas, ito ay malalim at tahimik na naipon. Naramdaman ni Ana ang tensyon sa hangin. Alam mo, parang nakakatakot ang pakiramdam na ito. Dahan-dahang tumango si Giovanni. Oh, may nagagalit, pero walang sumisiga. Ang kakaibang pakiramdam na iyon ang isa sa ma-esensyal ng bansang Pilipinas. Ay naramdaman ko na ang tahimik na isang bagay na iyon ay tiyak na naipon. Walang sinuman ang nakakaalam kung sa anong paraan ito lalabas. Kinabukasan, kasama muli ang grupo, nagtungo kami sa makasaysayang Wallet City ng Intramuros. Ang hangin sa umaga ay sariwa, may katahimikang tila nag-ayos ng kaluluwa. Ang tanawing nakikita mula sa bintana ng bus ay maibang kapayapaan kumpara sa nagdaang araw. Ang nga lumang pader ang nga kalasang dumadaan, ang nga simbahan sa malayo. Pinakmasdan ni Ana ang tanawin at marahang huminga. Sana makalimutan ko na ang nangyari kahapon. Mahinaon na tumango si Giovanni. Huwag kang mag-alala, siguradong iba ang gangin dito. Totoo nga ang kanyang sinabi, ang Intramuros ay may kakaibang katahimikan. Kahit ito ay isang tourist spot, mayroon itong sagradong pakiramdam. Ang una naming binisita ay ang San Agustin Church. Sa sandaling makita namin ang dambuhalang simbahan, lahat kami ay natigilan.
Ang lakas ng dating nito ay hindi mo akalaing gawa sa bato at kahoy lang. Isang espasyo na matagal nang tumatanggap nga panalangin ng nga tao. Napahinto si Anna at marahang nagsabi, hindi lang ito isang tourist spot. Malalim na tumango si Giovanni, parang gawan tao, pero hindi napagari ng tao. Tumpa ang pakiramdam na iyon. Ang nga lumang simbahan sa Pilipinas ay hindi lamang nga gusali. Dito naipon ang mahabang kasaysayan at respeto ng nga tao. Ngunit, ang katahimikang iyon ay muling sinira ng isang presensya. Ang grupo ng apat, sa harap ng simbahan na simula silang mapicture habang malakas na natatawanan, hindi nila ininda kung may mababangga, sa halip kumilos sila na parang sila ang sentro ng lahat, mas magandang pose. Ganito, ang kanilang boses ay hindi angkop sa tahimik na lugar. Nung sandaling iyon, nabago ang hangin. Ang ibang turista ay lumayo ng walang imik. Isang staff ang marahang lumapit at mahinahong nagsabi, sagradong lugar po ito. Pakiusap po, manahimik lang tayo. Ang kanyang nga salita ay hindi matigas, ngunit may bigat. Sa normal na sitwasyon, sapat na iyon para maintindihan. Pero iba sila. Ano ba yan? Tourist spot lang naman to, di ba? Sabi nila at lalo pang nilakasan ang boses. Dahil sa isang salitang iyon, tuluyang nabago ang kapaligiran. Ang katotohanang hindi sila umunawa ang lalong napabigat sa katahimikan ng lugar. Pagkatapos, natungo ang grupo sa Fort Santiago. Mapamilyang namamasyal, matawang na aral ng kasaysayan isang tanawin kung saan ang tao at kalikasan ay makasama. Sa payapang tanawing iyon, sa wakas ay ngumiti si Anna. Tingnan mo, totoo palang may ganitong lugar. Ngunit ang kapanatagan na iyon ay panandalian lamang. Isa sa apat na turista ay biglang dumura sa pader ng isang makasaysayang istruktura. Pakiramdam ko, tumigil ang oras sa sandaling iyon. Ang nga tao sa paligid ay sabay-sabay na natigilan. Walang nagsalita, ngunit ramdam ng lahat na hindi katanggap-tanggap ang ginawa niya. Ang pakiramdam na iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Hindi napigilan ni Anna na humabang pasulong. Hindi tama yan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw ang kanyang intention. Lumingon ang isa sa apat at bahagyang tumawa. Ano bang pakialam mo? Sa ugaling iyon, bahagyang nabago ang ekspresyon ni Anna. Higit pa sa galit, ito ay malalim na pagkadismaya. Hinawakan ni Giovanni ang kanyang braso. Hayaan mo na. Ang salitang iyon ay hindi paksuko, kundi paunawa. May mataong hindi talaga makakaintindi. Isang tahimik na desisyon na tanggapin ang katotohanan ng iyon. Ang ngunit lahat ng nandun ay may parehong damdamin. Kahit walang nagsasalita, malinaw na nakbaho ang hangin. Noon, malinaw kong naramdaman. Ang lahat ng naipon hanggang ngayon ay hindi magtatapos ng walang mangyayari. Tahimik ngunit tiyak, may isang bagay na malapit nang umabot sa hangganan. Ganoong kutob ang lumutang sa hangin. Lumayo kami sandali mula sa makasaysayang pader, at kasama sina Giovanni at Anna, naglakad kami patungo sa isang tahimik na hardin. Para itong ibang mundo, napakalinis ng hangin. May mga tao, ngunit kakaibang tahimik, at pati ang takbo ang oras ay tila bumagal. Ang ibabaw ng maliit na lawa ay parang salamin na sumasalamin sa langit. Kapag umihip ang hangin, bahagyang kumakalat ang mga alon. Sa gitna ng payapang tanawing iyon, may isang maliit na ibon, isang maya. Ngunit tila iba ito sa mga karaniwang maya na nakikita natin, nakatayo lang ito roon, ngunit may kakaibang presensya. Isang misteryosong dating na kumukuha ng atensyon. Napansin din ito ni Anna. Huminto siya at marahang nagsabi, parang espesyal ang ibon na yan. Tumango si Giovanni at dahan-dahang nagpaliwanag. Sa Pilipinas ang maya ay hindi lang basta ibon. Ang kanyang boses ay may halong pag-ingat, may mga kwento tungkol sa kanila. Sinasabing, simbolo sila ang kasipagan at pagiging simple ng mga Pilipino. Sila ang kasama ng mga magsasaka. Sila ang saksi sa buhay. Bahagyang nagulat si Anna habang tinititigan ang maya. Saksi? Oo. Simbolo ng pang-araw-araw na buhay, ng katatagan, at ng pagiging kontento. Sinasabi ring nagdadala sila ng mensahe mula sa kalikasan. Nang marinig ko iyon, bigla akong naniwala. Ang maya sa harap namin, kahit nakatayo lang, ay tila may tinitingnan, may tahimik na dignidad. Sa Pilipinas, may kulturang napapahalaga sa mga ganitong hindi nakikitang kahulugan. Ang pagdamang ng isang bagay sa kalikasan, ang pagrespeto at paggalang dito. Hindi ito lohika, kundi isang pakiramdam na naipasa sa mahabang panahon. Kaya naman may kakaibang katahimikan sa lugar na ito. Hindi lang ito tahimik, may hangin na nagsasabing huwag mong guluhin. Marahang huminga si Anna. Kaya pala hindi katanggap-tanggap ang ginawa nila kanina. Tahimik akong tumango sa kanyang sinabi. Ang kultura ay hindi lamang tungkol sa mabagay na nakikita.
Ang kahulugan sa likod nito ang tunay na esensya. At may mataong dahil sa kawalang alam ay lumalagpas sa linya. Ano ang mangyayari kapag nangyari iyon? Tila para subukin iyon, muling pumasok ang grupo ngang apat sa hardin. Gaya kanina, malakas pa rin ang kanilang boses habang naglalakad. At nang mapunta ang kanilang tingin sa Maya, isa sa kanila ay bahagyang tumawa. Aba, may ganyan din pala dito. Sa sumunod na sandali, isang malit na bato ang lumipat sa ere. Itinapon ito patungo sa Maya. Ang katahimikan ay nabasak. Napasigaw si Anna, huwag. Ngunit hindi narinig ang kanyang boses. Natuwa pa sila at nasimulang dumampot pa nga bato at paulit-ulit na ibinato. Hoy, lipad! Umalingangaw ang kanilang tawanan. Noong sandaling iyon, malinaw kong naramdaman. May nagbago. Ang hangin ay lalong bumigat. Tumigil ang hangin, nawala ang natunog. At lahat ng nandun ay natigilan. Ang Maya ay isang beses na ibinuka ang kanyang pakpak at dahan-dahang lumipat paitaas. Ngunit hindi ito patakas. Ito ay tila isang anunsyo. Noon, naramdaman ko sa aking kutob, hindi ito magtatapos bilang isang simpleng pangyayari. Ang mangyayari pagkatapos nito ay tiyak na hindi inaasahan ng sinuman. Ganon katindi ang kakaibang katahimikan na bumalot sa lugar. Matapos lumipat ng Maya, ang hangin sa hardin ay naging hindi natural na tahimik. Pakiramdam ko pati ang tunog ng hangin ay nawala. Ganon katindi ang tensyon. Napansin ko ang kakaibang pakiramdam na iyon, malinaw na iba ito sa payapang kapaligiran kanina. Isang katahimikan matapos magbago ang lahat. Ganon din siguro ang naramdaman ni Anna. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin. Uy, pakiramdam ko hindi lang ordinaryong pangyayari yun. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, ngunit mayroon itong halos kasiguraduhan. Tahimik na tumango si Giovanni. Oh, hindi kilosen na isang tumatakas yun. At doon na nagsimula. Mula sa malayo, may narinig kaming mahinang tunog. Nung una, parang tunog lang ng hangin. Ngunit unti-unti itong lumalakas, pagaspas, mapakpak, at hindi lang isa. Marami, napakarami. Napatinggala ako sa langit, at natigilan ako sa aking nakita. Dumarami ang ngaitim na anino. Isa pa, nagtitipon sa kalangitan, para silang tinatawag mula sa kung saan. Ang ibang nga dayuhang turista ay nasimula na ring mabulungan. Hoy, nakita mo ba yun? Hindi normal ang dami niyan. Lahat ay may parehong kakaibang pakiramdam. Hindi ito nagkataon lang. Ang kasiguraduhang iyon ang lalong nagpabigat sa hangin. Samantala, ang grupo ng apat ay hindi pa rin nakakapansin. Saan na napunta yung ibon kanina? Sabi nila habang tumatawa at umupo sa isang bench. Ngunit nung sandaling iyon, isang Maya ang mabilis na lumipat na mababa malapit sa kanila. Ang tunog ng hangin ay umalingaw-ngaw sa kanilang tainga. Uy, ano yun? Isa sa kanila ang napabangon. At sa sumunod na sandali, ilan pang Maya ang nasimulang umikot sa itaas ang kanilang ulo. Ang kanilang kumpiyansa kanina ay biglang naglo. Teka, hindi ba tumarami sila? Ang kanilang ekspresyon, habang nakatingala sa langit, ay dahan-dahang nagbago. Mula sa tawa, naging pag-alala, at ang pag-alala ay naging takot sa isang iglap. Patuloy na dumarami ang ngaitim na anino na tila tinatakpan na ang kalangitan. Ang dami nila ay malinaw na hindi normal. Pabulong na sinabi ni Anna, dumarating na sila. Sa isang salitang iyon, nanlamig ang aking likod. Mayroon pang paraan para tumakas ngunit walang makapagdesisyon kung dapat bang tumakas o hindi. Ganoong kakaibang sandali ang lumipas sa loob ng ilang segundo, at nakumbinsi ako, simula pa lang ito. Sa sumunod na sandali, ang maitim na anino na bumabalot sa kalangitan ay sabay-sabay na kumilos, hindi ito basta paglipat-lipat lang, malinaw na mayroon silang target. Sabay-sabay silang sumugot patungo sa grupo ngang apat. Ano to? Ang unang sumigaw ay ang lalaking kanina pa tumatawa. Ngunit ang kanyang boses ay agad na naging sigaw ng takot. Ang mga Maya ay mababang umiikot at sunod-sunod na lumalapit. Ang hanging nililihangang kanilang mga pakpa ay malakas na yumudyo sa kanilang buho at damit. Tigilan niyo yan. Lumayo kayo. Kahit anong taboy nila, hindi nababawasan ang bilang. Sa halip, tila lalo pa itong dumarami. Isang Maya ang dumaplis sa balikat ng isa, habang ang isa naman ay matulis na sumisit mula sa itaas. Ang kanilang kilos ay parabang may sarili silang isip, ang kapat na kanina'y nagyabang ay tuluyan nang nabaliktad ang sitwasyon. Waa! Isang lalaki ang natalisod at bumagsak sa lupa, napasinghap ang mga taong nakapaligid. Ilang minuto lang ang nakalipas, ganoon sila katapang, ngunit ngayon, sila'y manilalang na lang na tumatakbo sa takot. Ang tanawin ay napakadramatiko.
Nanalaki ang mamata ni Anna habang pabulong na naksasabi sa akin, nangyayari ba talaga to? Hindi makapagsalita si Giovanni at tumango na lang, hindi ito normal. Hindi may tago ng ibang dayuhan ang kanilang pagkabigla, hindi pa ako nakakita ng ganito. Malinaw na sila ang target. Lahat ng doon ay may parehong nararamdaman. Hindi ito nakataon lang. Ito ay isang pangyayari na nakatuon sa isang partikular na target. Sa loob ng ilang sandali, walang tigil na inikutan ng mga maya ang grupo, paulit-ulit silang tinatakot. Tumatakbo sila, pero hinahabol. Nagtatago sila, pero natatakpuan, ang kanilang pagpupursiga ay tila katula ng sa tao. Sa huli, tuluyan ng sumuko ang grupo. Tama na, parang awan nyo na, ang kanilang boses ay wala ng bahit ng yabang. Puro takot na lang. Nung sandaling iyon, malinaw kong naramdaman, may natapos. At nakapatataka, sa tamang-tamang sandaling iyon, sabay-sabay na tumigil ang namaya. Para bang natapos na ang kanilang misyon. Sa sumunod na iglap, tila walang nangyari, at nakalat na sila pabalik sa kalangitan. Ang naiwan na lang ay ang apat na nakaupo sa lupa at ang tahimik na hardin. Walang sinuman ang agad na nakapasalita. Dahil lahat ng nandun ay iisa ang iniisip, nakataon lang ba talaga ito? Dahan-dahang bumulong si Anna baka? Ganti itong yang kalikasan. Walang sinuman ang tumuto sa kanyang sinabi. Ganon katindi ang pangyayari na hindi may paliwanag bilang isang simpleng natural na phenomenon. Sa loob ng ilang sandali, walang sinuman ang nakapagsalita. Isang eksenang napakalayo sa katotohanan at ang kakaibang katahimikan na sumunod dito. Ang ingay nga pakpak kanina ay tila isang kasinungalingan at ang hardin ay muling binalot ng payapang hangin. Ngunit sa loob ng bawat isa sa amin may isang bagay na tiyak na nabago. Ang unang nagsalita ay isang batang lalaking Amerikano. Nakita niyo yun, di ba? Hindi normal yon. Ang kanyang boses ay hindi tuwa, kundi puno ng kasiguraduhan. Ang babaeng katabi niya ay marahang tumango. Masyadong perpekto para maging nakataon lang. Sumunod ang isang matandang lalaking princess. Sila lang ang target nila, walang duda. Ang kanyang tono ay hindi naninisi, kundi isang simpleng patanggap sa katotohanan. Habang pinakikinggan ko sila, may napansin ako. Ang nga dayuhang ito ay hindi tinitignan ang pangyayari bilang isang nakakatuwang kaganapan lamang. Sinusubukan nilang intindihin sa sarili nilang paraan ang diwangang bansang ito ang nga halagang nakatago sa kalobluban nito. Marahan ding naksalita si Giovanni. Akala ko, mabait na bansa ang Pilipinas. Huminto siya sandali at napatuloy, pero hindi lang pala yun. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo, matapang sila pagdating sa mga bagay na dapat protektahan. Tumango siya na. Mahinaon pero malinaw, tumpa ang kanyang paglalarawan. Ang Pilipinas ay hindi isang kulturang napapahayag sa pamamagitan ng pagsigaw. Ngunit hindi ibig sabihin na wala silang nararamdaman. Sa halip, may malinaw silang hangganan para sa mga bagay na dapat ipaktanggol. At nang may lumapas dito, nakita nila sa kanilang harapan kung ano ang maaring mangyari. Isa pang dayuhan ang naksalita. Ang kultura ay hindi lang tungkol sa mga bagay na nakikita. Tahimik na nakini ang lahat. Kung rerespetuhin mo ba ito o hindi, iyon ang pinaka-importante. Hindi ito isang salitang naninisi, ngunit tumagos ito ng malalim sa puso ang lahat ng nandun. Ang grupo ngang apat ay tuluyan ng nanahimik. Ang kanilang ugali kanina ay naglaho. Nakayuko lang sila at walang imik. Hindi ito pakatalo kundi isang katahimikan matapos makaunawa. Habang tinitingnan ko sila, naisip ko, marahil, ang nga bagay na hindi naiparating sa salita ay naiparating sa ibang paraan. Pabulong na sinabi ni Anna, isang mahiwagang bansa ang Pilipinas. Ngumiti si Giovanni. Oh, pero napakamakatarungan. Ang kanyang masalita ay may tunog ng pakumbinsi. Noong sandaling iyon, nakumbinsi ako, ang pangyayaring ito ay hindi lang isang simpleng gulo. Ito ang sandali kung kailan naranasan ng nga dayo ang tunay na esensang bansang ito. Kahit pagkatapos naming lisanin ang hardin, ang alaala ng pangyayaring iyon ay hindi agad nawala. Walang nagsasalita ng malakas, ngunit bawat isa ay may parehong tanong sa isip. Nagkataon lang ba talaga iyon? Habang pabalik kami sa bus, patuloy kong naramdaman ang tahimik na pagkailang na iyon. Ang langit ng Maynila sa hapon ay nababalot ng malambot na liwanag. Ang mga pamilya ay payapang naglalakad, at ang mga tao ay tahimik na ninanamnam ang sandali. Para bang walang nangyari. Ngunit tiyak na may nangyari. Marahang nagsalita si Anna, kung hindi lang sana ginawa nga taong iyon ang ginawa nila, natigil ang kanyang sinabi. Kahit hindi niya tinapos, naiintindihan ng lahat.
Tahimik na sumagot si Giovanni, siguradong walang nangyari, ang kanyang sagot ay walang paalinlangan. Habang pinakikinggan ko sila, naisip ko, ang Pilipinas ay hindi lang basta mabait. Sa likod ng kabaitan na iyon ay may malinaw na hangganan. Hindi ito batas o alituntunin lamang, kundi isang bagay na mas malalim. Isang halaga na pinotektahan ng maataw sa loob ng mahabang kasaysayan. Para sa magumagalang dito, naalok ito ngang isang lugar na sobrang payapa, ligtas. Ngunit kapag binaliwala ang hangganang iyon, sa isang hindi nakikitang paraan, malinaw kang tatanggihan, marahil iyon ang tahimik na kapangyarihan ng bansang Pilipinas. Papasok sa bus, ang hangin sa loob ay iba na, walang maingay, walang nabibiro, bawat isa ay may malalim na inisip. Sa gitna nun, pabulong na sinabi nga laking Amerikano, ang bansang ito, mahinahon, pero hindi sila napapatalo. Walang tumuto sa kanyang sinabi, napatuloy ang lalaking Pranses. Mabait sila sa mga magagalang, pero strikto sa mga bastos. Ang kanilang hatol ay simple, at tumpak. Noon malakas kong naramdaman, ang Pilipinas ay hindi isang bansang sumisigaw para marinig. Ngunit hindi ibig sabihin na wala silang pinoprotektahan. Sa katunayan, kabaliktaran. Sa mga hindi nakikitang aspeto, mayroon silang matatah na paninindigan. Kaya naman kahit ang madayo ay nararamdaman ang pagkakaiba. Tumingin si Ana sa labas ng bintana at ngumiti. Mabuti na lang at pumunta tayo rito. Ang kanyang nga salita ay may kahulugang higit pa sa kasiyahan ng isang turista. Tumango si Giovanni. Hindi natin ito may intindihan kung tanawin lang ang titingnan natin. Napatango ako sa kanyang sinabi. Hindi lang kagandahan. Hindi lang kabaitan. Ang nasa likod nito. Tiyak na naramdaman nila iyon. At sa huli, ito ang naisip ko, ang Pilipinas ay hindi nagsasalita, ngunit kapag kinakailangan, tiyak na ipapakita nila, anuman ang paraan nito, tahimik, ngunit tiyak. Ikalawang kwento, ang tunay na yaman. Naramdaman ko noong nga oras na iyon na tuluyan na naksara ang aking kinabukasan. Ang matagal ko nang pinapangarap na mag-aral sa Amerika, ang pangarap na maging matagumpay sa ibang bansa tulad ng aking kuya, lahat iyon ay gumuho dahil sa isang pagsusulit. Nang makita ko ang resulta, para akong nablangko. Sa kabilang lahat ng paghahanda, hindi ko nailabas ang aking tunay na galing. Ang pagsisisi at pakiramdam ng kawalan ng magawa ay biglang bumuhos, at hindi ako nakagalaw ng ilang sandali. Tapos na ang lahat, bulong ko sa aking sarili, at malinaw ko pa itong naalala hanggang ngayon. Sa gitna ng lahat ng iyon, isang hindi inaasahang abiso ang dumating. Isang notice of acceptance mula sa isang universidad sa Pilipinas. Sa totoo lang, noong oras na iyon, hindi ako natuwa. Mas nangingibabaw ang pagkalito, dahil wala akong anumang espesyal na interes o pangarap para sa bansang Pilipinas. Sa halip, ang reaksyon ng mga tao sa paligid ko ay malami. Ano? Pilipinas? Huwag mo nang ituloy yan, sabi ngang isang kaibigan habang tumatawa. Cash pa rin ang gamit nila, diba? Mas maulat pa ang sina. Isa pang kaibigan ng ginagipatuloy, hindi sila marunong mag-Ingles. Hindi kaunlad diyang sa buong mundo. Wala akong may sagot. Ang kanilang nasalita ay tila katotohanan. At ang huling salitang tumusok sa aking puso ay ito, bakit ka pupunta sa isang bansang napaiwanan na? Nang marinig ko iyon, bahagyang kumirot ang aking dibdib. Ngunit kasabay nito, may isang bahagi sa akin na nag-isip, totoo nga ba? Wala akong alam tungkol sa Pilipinas. Baka naniniwala lang ako sa sinasabi ng iba. Ngunit ngayong nawala na ang pangarap kong Amerika, limitado na ang aking nga pagpipilian, dapat ko bang ituloy o hindi? Kulang na ang oras para magdesisyon. Ngunit may isang damdamin na tahimik na umiot sa aking kaluban, ayokong matapos ng ganito, iyon ang unang naging dahilan na natula sa akin sa susunod na desisyon. Nang simulang kong isipin ang paaral sa Pilipinas, ang unang hinarap ko ay isang pader na mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Ang matinding patutol ng aking pamilya. Nang ikuwento ko ang tungkol sa acceptance letter, biglang nagbago ang hangin sa kwarto. Pilipinas? Hinding-hindi, marihing sabi ng aking ama. Sa sobrang linaw ng kanyang paktanggi, hindi ako nakapagsalita. Hindi ko na kailangang matanong ng dahilan. Sunod-sunod na ang mga negatibong salita. Puro cash pa rin doon, mahirap. Mababa ang antas ng pamumuhay. Hindi rin sila marunong mag-Ingles. Walang may tutulong yan sa kinabukasan mo. Ang aking ina, na may pag-alala sa mukha, ay nagsalita rin. Nung nabakasyon kami doon, sobrang nahirapan kami, hindi kami makaintindihan, at mahirap magbayad. Ang kanyang nga salita ay may halong pag-aalala at malinaw na paghuhusga.
At para lalo akong panghinaan ng loop, sinabi ng aking ama, kung gusto mong makita ang mundo, sa Amerika ka pumunta, walang saysay ang pagpunta sa Pilipinas. Ang isang salitang iyon ay malalim na tumusok sa aking puso. Para bang sinasabi na ang pagpili sa Pilipinas ay isang malaking pagkakamali, aminado ako, ganon din ang inisip ko noon. Ang Pilipinas ay tila luma, mahirap, at sarado. Iyon ang pinaniniwalaan ko, kaya hindi ako makasagot. Ngunit ng gabing iyon, maisa sa aking kwarto, bigla kong naisip, ganun ba talaga kahuli ang Pilipinas? Hindi pa ako nakatira doon. Ang aking opinyon ay base lang sa maikling bakasyon at sa mga kuwento nag-iba. Tama ba iyon? Kinuha ko ang aking smartphone at nagsimulang magsaliksik tungkol sa Pilipinas. At sunod-sunod na lumabas ang mga impormasyong hindi ko pa alam. Isang bansa kung saan halos lahat ay nakakaintindi ng Ingles, ang hindi kapanipaniwalang kabaitan ng mga tao, ang pinakamagagandang beach sa buong mundo. Lahat ng iyon ay malayo sa imahan ng Pilipinas na nasa isip ko. Ha? Nang mapansin ko, tuluyan na akong nalito, naintindihan ko ang sinasabi ng aking nga magulang, ngunit ang nga impormasyong nakikita ko ay kabaliktaran. Alin ang totoo, hindi ko na alam. Ngunit isang bagay ang malinaw, kung susuko ako ng walang alam, tiyak na magsisisi ako. Tahimik akong nagdesisyon. Hindi sa salita ng iba, kundi sa sarili kong nga mata ko ito alamin. Nung sandaling iyon, may nagsimulang magbago sa akin. Nang gabing dumating ako sa Pilipinas, tahimik akong nakahiga sa kama at nakatitik sa kisama. Sa wakas, nakarating na ako, ngunit ang laman ng aking dibdib ay hindi pananabi kundi kaba. Binuksan ko ang TV, ngunit ang naririnig ko ay puro Tagalog. Normal lang naman, ngunit ang pader ngang wika ay tila napakabigat. Nasa ibang bansa na talaga ako. Ngayon ko lang naramdaman ang katotohanan iyon. Ang pagod sa biyahe na hindi ko naramdaman kanina ay biglang bumuhos. Ngunit kahit pagod ang aking katawan, hindi mapakali ang aking isip. Paano kung hindi ako makasabay? Paano kung wala akong makausap? Kanong makaisipan ang paulit-ulit na pumapasok sa aking isip? Sana hindi na lang ako pumunta. Biglang sumagi sa isip ko ang masalitang iyon. Sa kabilang lahat ng patutol, pinili ko pa rin ang daang ito. Ngunit sa isang gabi lang, nang hinana ako. Nakakahiya. Kinuha ko ang aking smartphone at binasa muli ang aming usapan ng aking pamilya. Ang nga salitang sinabi nila bago ako umalis ay paulit-ulit na umaling-aungaw sa aking isip. Mahirap sa Pilipinas, hindi kanila maintindihan. Walang saysay ang papunta mo diyan. Bawat isa ay tila tumutugma sa aking sitwasyon at sumisikip ang aking dibdib. Isang lugar na hindi ko alam, walang taong masasandalan. Pakiramdam ko, naging napakaliit at mahina kong nilalang. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ngunit tanawin ng isang hindi pamilyar na lungsod lang ang nakikita ko. Walang anumang bagay doon na makakapagbigay sa akin ng kapanatagan. Ngunit hindi humihinto ang oras. Bukas, kailangan kong maisang lakarin ang lugar na ito. Sa harap ng katotohanan iyon, huminga ako ng malalim. Natatakot ako. Sa totoo lang, iyon ang pinakanararamdaman ko. Ngunit kasabay nito, may maliit na boses sa aking kaluban. Kung tatakbo ka ngayon, walang magbabago. Iyon na lang ang tanging boses na sumusuporta sa akin. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa uhaw. Dahil sa hindi pamilyar na kapaligiran, halos hindi ako nakatulog. Mabigat ang aking katawan at hindi maganda ang pakiramdam ko. Pumunta ako sa banyo, binuksan ang gripo at biglang napahinto. Ang tubig sa Pilipinas ay hindi direktang iniinom. Iyon ang isa sa mga bagay na alam ko. Sa Sina, laging pinapakuluan ang tubig o bumibili ng mineral water. Medyo nag-alangan ako, ngunit naghanap ako ng deboteng tubig na inihanda ng hotel at uminom. Pagkatapos, habang nahahanda akong lumabas, biglang pumasok sa isip ko ang nga stereotype na narinig ko. Nahanda ako para sa magulo at maruming kapaligiran. Ngunit paglabas ko sa hotel, ang aking inaasahan ay biglang gumuho. Ang bumungat sa akin ay isang tanawing hindi kapanipaniwalang mayos. Ang lugar na tinutuluyan ko ay nasa isang business district. Walang basura sa kalsada. Ang mabangketa ay malinis, at pati ang hangin ay tila sariwa. Paano? Napahinto ako at nilibot ang tingin. Hindi ito isang tourist spot, isang ordinaryong lugar lang. Ngunit para itong inaalagaan araw-araw. Walang maingay, walang magulo. Ang katahimikan na iyon ang nagyiwan ng malakas na pakiilang sa aking dibdib. Lalo akong nagulat sa istasyon Nagatiran. Ang oras na nakalagay sa electronic board at ang oras na pag-dating Nagatiran ay halos eksakto.
Toto ba? Napatingin ako ulit, halos walang delay. Sa aking nakasanayan, ang pampublikong transportasyon ay laging huli, kaya hindi ko maintindihan ang pagiging eksakto nito. Normal lang ba to? Lalo akong nagulat nang makita kong walang sinuman ang nagulat. Sa bansang ito, normal lang pala ito. Ang katotohanan iyon ay unti-unting naging toto para sa akin. Ang pinaniniwalaan ko kahapon na ang Pilipinas ay napaiwanan na ay nasimulang gumuho. Nang hapong iyon, sasakay sana ako ang bus papunta sa aking dormitoryo. Kahit namangha ako sa pagiging on-time ang tren, mayroon pa ring pag-iingat sa aking isip. Lalo na sa bus, wala akong magandang karanasan. Sa sina, normal lang na hindi dumating sa oras. Madalas mali ang destinasyon o hindi maintindihan ang direksyon. Ang ngaalaalang iyon ay nasa isip ko pa rin. Makararating kaya ako ng maayos, bulong ko habang tinitingnan ang signadya sa bus stop. Ngunit dun, may napansin akong kakaiba. Ang signaga ay sobrang dali maintindihan. Ang nga numero at destinasyon ay mayos na nakahilera. At mayroon pang English translation. Ha? Ganun kadali? Halos mabigwa ko sa sobrang simple. Ngunit hindi pa rin nawala ang aking kaba. Pauli-uli kong ikinumpara ang aking matala at ang signadya sa harap ko. Unti-unti akong nalito. Makakahawi na pangalan ng bus stop. Bahagyang makakaibang numero ng ruta. Alin dito? Nablan ko ang aking isip. Ang kumpiyansa ko kanina ay naglaho. Tumingin ako sa paligid, ngunit hindi ko alam kung kanino magtatanong. Wala akong lakas ng loob. Paano kung hindi kami makaintindihan? Ang kabang iyon ay biglang bumuhos. Mukhang hindi ko kaya. Sumikip ang aking dibdib. Kanina lang, humahanga ako sa kaayusan ng Pilipinas. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ay naiwan ako sa gitna nito. Tumatakbo lang ang oras. Ilang bus na ang dumaan sa harap ko. Sa bawat isa, naalangan akong sumakay. At sa huli, pinapalampas ko lang. Paulit-ulit kong ginawa iyon hanggang sa umabot sa sukdulan ang aking pag-aalala. Ano nang gagawin ko? Nang mapansin ko, tuluyan na akong natigilan. Maisa sa ibang bansa, walang masasandalan. Ang katotohanan iyon ay mabigat na nakadagan sa akin. At sa wakas, isang salita ang pumasok sa aking isip. Wala na. Ang isang salitang iyon ay nagsasabingan lahat. Ganon ako katata sa aking desisyon, ngunit sa isang simpleng bagay na tulad nito, wala akong magawa. Nung oras na iyon, unang beses kong muntik pagsisihan ang aking desisyon. At doon na nangyari. Are you lost? Isang malambing na boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Sa isang iglap, hindi ko alam kung sino ang kinakausap. Lumingon ako at nakita ang isang babae. Agad akong nahanap ngang sasabihin ngunit walang lumabas. Nablan ko ang aking isip. May gusto akong sabihin ngunit hindi ko mabuo. Nakita nga ba'y ang aking sitwasyon at tila naintindihan niya agad. Hindi niya ako pinilit magsalita ngang Filipino, ngumiti siya at nagsalita sa English. Where are you going? Nang marinig ko ang tanong na iyon, ang kabang naipon sa aking dibdib ay biglang gumaan. Mamadali kong ipinakita ang aking tala. Tiningnan niya ito at agad na akong tinulungan. Ang numero ng bus na dapat kong sakyan, kung saan pipila, kung saang hintuan bababa, isa-isa niyang ipinaliwanag ng maingat at malinaw. At hindi lang siya nagpaliwanag, paulit-ulit niyang tinitiyak kung naiintindihan ko. Are you okay? Ang kanyang mukha ay napakakalmado. Ang katotohanang binigyan niya akong ganito karaming oras, isang estrangherong dayuhan, ay hindi kapanipaniwala. Lalo akong nagulat sa sumunod niyang ginawa. Hindi niya ako iniwan. Hinintay niya ako hanggang sa dumating ang bus. At nang dumating ito, kinausap niya ang driver. Ibinilin niya ang aking destinasyon. Sa huli, bahagya siyang ngumiti at sinabing, ingat ka. Ha? Sa isang salitang iyon, hindi ako nakapagsalita. Naramdaman ko na lang na unti-unting umiinit ang aking dibdib. Pagkasakay sa bus at pagupo, ang tensyon na kanina ko pa nararamdaman ay biglang nawala. Nakaligtas ako, bulong ko. Ang salitang iyon ay may halong kapanatagan, pagkamangha, at pasasalamat. Noong nga oras na iyon, tiyak na naisip ko. Sabi nila, malamig na bansa ang Pilipinas. Kahit paano, naniwala ako sa mga salitang iyon. Ngunit, lubusan pala iyong mali. Kahit hindi kami makaintindihan sa wika, may mataong handang tumulong ng ganito. At tila hindi ito isang espesyal na bagay, kundi isang natural na gawain. Ang katotohanang iyon ang malakas na yumanik sa aking mga paniniwala. Ilang minuto lang ang nakalipas. Akala ko tapos na ang lahat. Ngunit dahil sa kilos ng isang tao, nagbago ang lahat. Noong sandaling iyon, unang beses kong napatanto, ang tunay na galing ng bansang ito ay marahil hindi sa mga bagay na nakikita.
Habang tahimik na tumatakbo ang bus, nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Kanina lang, puno ako enerhekaba, ngunit ngayon, kakaibang kalmado ang aking pakiramdam. At ilang sandali pa, may napansin ako, may kakaiba sa bus na ito. Una, ang pagmamaneho ay napakakinis, halos walang bigla ang preno o yugyo, kahit ang nga nakatayong pasahero ay hindi mukhang nababagaba. Pangalawa, sa tuwing malapit na ang hintuan, may anunsyo, bababa po sa susunod. Medyo nagulat ako sa isang salitang iyon. Sa aking nakasanayan, ang bus ay tagahatid lang, hindi kailangan ng ganito kadetalyadong pag-alaga. Ngunit sa Pilipinas iba pala, hindi lang pahatid, kundi ang litas na pahahatid ang pamantayan. Sa pagkakaibang iyon, tahimik akong napasinghap. Tumingin ako sa harapan at nakita ang pangalan ng hintuan sa isang maliit na monitor. At hindi lang sa Filipino, mayroon ding Ingles. Iniisip din pala nila ang ngadayuhan. Isa na namang bagay na ikinamangha ko. Kung isipin ko, mula nang dumating ako, palagi akong nakakaramdam ng ganito. Hindi magarbo, hindi kapansin-pansin. Ngunit lahat ay maingat at walang kapintasan, para bang hanggang sa mga hindi nakikitang detalye ay pinag-isipan. Ang pinagsama-samang iyon ang bumubuo sa normal ng bansang ito, at unti-unti ko nang naintindihan. Ang isa pang naiwan ng impresyon ay ang nga pasahero. Walang maingay, tahimik na nakaupo. Walang sumisigaw sa telepono. Hindi ito pinipilit, kundi natural na sinusunod. Bakit ganito kaiba? Naitanong ko sa aking sarili. Hindi sapat na magaling lang ang sistema. Hindi mabubuo ang ganitong kaayusang lugar, tiyak na may kinalaman ang kamalayan ng matao. Ang magbigay ng kaunting konsiderasyon para sa iba, ang kumilos para hindi makaabala. Ang pinagsama-samang iyon ang lumilihangang katahimikan at kapanatagan na ito. Ganon ang pakiramdam ko. Dumating ang bus sa destinasyon sa eksaktong oras. Tiningnan ko ang aking relo at halos walang pagkakaiba. Dito muli na namang nabago ang aking normal. Dahan-dahan akong tumayo at bumaba, at nung sandaling iyon, malinaw kong naramdaman, ang kaba na kanina ko padala ay wala na. Sa halip, ang nasa dibdib ko ay isang maliit na kasiguraduhan. Ang bansang ito ay hindi lang basta moderno. Nasa hindi nakikitang bahagi ang tunay na halaga nito. Unti-unti ko nang napagtatanto iyon. Nang gigabing iyong, hindi ko na malaya na inabot na ako ng gabi sa pagyaraw sa library ng universidad. Tiningnan ko ang gihelat halos wala ng gitaw. Ganitong oras na pala. Paglabas ko, malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Ang daan, na nailawan ng mga poste, ay tahimik at may ibang anyo kumpara sa umaga. Nang makita ko ang tanawin, biglang sumagi ang kaba sa aking isip. Ligtas kaya? Sa aking nakasanayan, ang paglabas sa gabi ay laging may kasamang pag-ingat. Lalo na kung babae kang mag-isang naglalakad. Natural na bumilis ang aking lakad at nagsimula akong maging alerto sa paligid. Ngunit ilang hakbang pa lang, may napansin akong kakaiba. Ang matao sa paligid ay normal na naglalakad. Makabata ang babae, mamatatanda walang sinuman ang mukhang nag-ingat, may mga naglalakad habang nakatingin sa smartphone. May mga natatawanan habang nausap, ang kanilang isura ay sobrang natural at walang paingat. Bakit? Napahinto ako, hindi sila nakakaramdam ng panganib, hindi sila natatakot, tila normal lang iyon sa bansang ito. Naglakas loob ako at sinubukang maglakad tulad nila. At, nakapagtataka, ang kabang iyon ay unti-unting nawala. Ang tensyon na baka may mangyari, ang paisip na kailangan kong maingat sa iba na simulang maintindihan ng aking katawan na hindi pala kailangan ang nga iyon. Habang naglalakad sa ilalim ng poste, dahan-dahan kong nilibot ang tingin. Mayos na kalsada, tahimik na hangin, kalmadong ekspresyon ng nga tao. Wala akong makitang anumang elemento ng panganib. Alam kong walang lugar na perpektong ligtas, ngunit ang kapanatakan na ito ay malinaw na iba. Normal lang ba to? Paulit-ulit kong tinanong sa aking sarili. Noon biglang sumagi sa isip ko ang masalitang narinig ko bago ako umalis. Ang Pilipinas ay napag-iwanan na. Ang masalitang iyon ay biglang nawalan ng katotohanan. Kung ang ligtas na kapaligirang ito ay napag-iwanan, ano kung gayon ang isang maunlad na bansa? Ang tanong na iyon ay tahimik na nanatili sa aking dibdib. Habang naglalakad, malinaw kong naramdaman. Mayroon ditong halaga na hindi masusukat ng numero o teknolohiya. At ito ay iba sa lahat ng bansang nakita ko. Nang mapansin ko, gumaan na ang aking mahabang. Nang gabing iyon, sa daan pawi, unang beses kong naramdaman na hindi ako natatakot habang naiisa. Ilang araw ang lumipas, at may isang pababagong tahimik na nagaganap sa akin.
Ang lugar na ito, na dati punong kaba, ay unti-unting nagiging comfortable. Nagsimula ito sa isang maliit na bagay. Isang araw, habang kumakain ako mag-isa sa cafeteria, may lumapit. Pwede bang makiupo? Ang natanong ay isang Pilipinong estudyante mula sa parehong universidad. Nagulat ako, ngunit ang kanyang ekspresyon ay napaka-natural, para bang matagal na kaming makakilala. Medyo naalangan ako, ngunit umupo ako sa kanyang tabi. Ang aming usapan ay hindi perpekto. Ang aking Filipino ay limitado pa, at dahan-dahan siyang nagsasalita para sa akin. Ngunit, nakapagtataka, walang awkward na pakiramdam. Kahit hindi perpekto ang wika, kung may pananais na makaunawaan, nakakaintindihan pa rin. Iyon ang unang beses na naramdaman ko iyon. Mula noon, unti-unti nang dumami ang aking kaibigan. Isang araw, ipinakita sa aking ng kaibigan kong iyon ang isang litrato. Ito yung kuha noong na beach kami, ang nasa litrato ay napakalinaw na asul na dagat at puting buhangin. Isang tanawin na napakaganda na parang ipininta. Totoo bang may ganito? Naitanong ko, ganun kaganda ang tanawin. Ipinakita rin niya sa akin ang litrato ng Banawe Rice Terraces, ang hagdan-hagdang palayan na umaabot hanggang sa kalangitan. Hindi pa ako nakakita ng ganitong tanawin. Napasinghap ako. Dati, ang imahe ko ang Pilipinas ay masiyudad at gusali lang. Ngunit mayroon pala itong kalikasan at isang kulturang nakpapahalaga dito. Ang katotohanan iyon ay malakas na yumanik sa aking puso. Sa taaraw, may mafiesta, sa Pasko, may makukulay na pailaw. Hindi lang sila nabubuhay, kundi dinadama nila ang kagandahan ng bawat panahon. Ganoong bansa pala ito? Kung mananatili ako dito, tiyak na iba-iba ang tanawin araw-araw, naisip ko. At napaktanto ko. Hindi na gusto kong umuwi ang nararamdaman ko, kundi gusto ko pang malaman. Ang lugar na dati puno ang kaba, ang bansang dati kinatatakutan ko dahil wala akong alam, ngayon ay unti-unti ko nang binubuksan ang aking puso. Ang pagbabagong iyon ay napakatahimik, ngunit tiyak. Gusto kong subukang magpatuloy dito. Nang maisip ko iyon, sa wakas ay naramdaman kong tinanggap na akong bansang ito. Ilang panahon ang lumipas, at may isang katotohanan akong napagtanto. Hindi ito isang pakiramdam lamang, kundi ang tunay na anyo ang Pilipinas. Ang lahat ng aking pagkamangha at kapanatagan ay hindi pala nakataon lang. Isang araw, sa klase, napag-usapan ito. Ang Pilipinas ay kilala sa buong mundo sa pagiging isa sa mga pinaka-hospitable na bansa. Noong una, akala ko medyo eksaherado. Ngunit nang ipakita ni Profesor ang datos, hindi ako nakapagsalita. Ang survey mula sa iba-ibang bansa ay palaging mataas ang ranggo ng Pilipinas sa kabaitan at pagiging palakaibigan. Totoo ba? Halos magduda ako sa datos. Ngunit nang marinig ko iyon, naalala ko ang aking sariling karanasan. Ang nangyari sa bus stop, isang estrangherong tumulong nang walang hinihinging kapalit. Ngayon ko lang naintindihan, hindi iyon isang espesyal na pangyayari, kundi bahagi ng pang-araw-araw na buhay sa bansang ito. Ang isa pang ikinagulat ko ay ang tungkol sa kalinisan. Maraming bansa ang nahihirapan sa pamamahala ng basura, ngunit sa mga lugar tulad ng business district o ilang probinsya, ang kalinisan ay pinapanatili. Ang pagiging disiplinado ng mga tao sa ilang lugar ay isang bagay na normal na lang. At ganon din sa pampublikong transportasyon. Ang pagdating ng tren sa tamang oras sa ilang linya, ang kapaligirang halos hindi pinapayagan ang pagkaantala. Hindi lang ito usapin ng teknolohiya, kundi isang sistemang nagpapanatili ng tiwala. Dahil alam ng mga tao na darating ito sa oras, nakakapamuhay sila ng payapa. Ang pinagsama-samang iyon ang sumusuporta sa katatagan ng bansang ito. Nakaroon din ako ng pagkakataong malaman ang tingin ng ibang bansa. Sa media sa kanluran, mataas ang pagtingin sa kaligtasan at pampublikong asal sa Pilipinas. Lalo na ang kabaitan ng matawat ang mababang krimerate sa ilang lugar ay pinupuri sa buong mundo. Ang Pilipinas ay napaiwanan na. Ang nasalitang narinig ko noon ay tahimik na gumuho sa aking isip. Kung totoong napaiwanan, bakit maraming bansa ang gustong tularan ang kanilang hospitality? Bakit maraming tao sa buong mundo ang bumibisita ng may kapanatagan? Malinaw na ang sagot. Unti-unti ko nang naiintindihan. Ang halaga ng Pilipinas ay hindi sa magarbo at nakikitang bagay. Sa halip na sa mga hindi nakikitang aspeto ang tunay na lakas nito, at ang lakas na iyon ay hindi ginawa ng isang espesyal na tao. Ito ay pinasama-samang kilos ng bawat isang taong naninirahan dito. Iyon ang tunay na esensya ng bansang ito. Habang unti-unti akong nasasanay sa buhay sa Pilipinas, isang bagay ang malinaw kong napagtanto. Ang galing ng bansang ito ay hindi lamang sa sistema.
Ang tunay na kahanga-hanga ay ang mga tao. Isang araw, habang naglalakad ako sa kampus, nakita ko ang isang janitor na naglilinis. Isa-isa niyang pinupulot ang matuyong dahon. Kahit walang nakatingin, wala kang makikitang pagpapabaya. Nang makita ko iyon, napahinto ako. Bakit ganito siya kaseryoso? Kahit sa lugar na walang pumupuri, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ito ay isang kaisipang wala sa aking nakasanayan, lalong tumindi ang impresyon na iyon nang magsimula akong magtrabaho. Pinili kong magtrabaho sa isang Pilipinong restaurant. May kaba dahil sa wika, ngunit mas nangingibabaw ang pananais kong malaman pa ang kultura ng Pilipinas. Noong unang araw, pagkatapos ipaliwanag ang trabaho, sinabi ngang aking senior, huwag kang mahihiyang matanong, ha? Ang kanyang nga salita ay napakabait at nakakapanata. Ngunit nang magsimula na akong magtrabaho, medyo iba sa inasahan ko. Hindi lang siya mabait. Ang nga malilit na kilos, pananalita, pakikitungo sa customer bawat isa ay may ngat na itinuturo. Noong una, nalito ako. Kailangan ba talaga iyan? Naisip ko. Ngunit isang araw, may isang sandali ng pagkaunawa. Ang tamang tiempo ng paghahay ng pagkain, ang tono ng boses, ang tingin sa customer ng masama-sama ang lahat, nagbago ang ekspresyon ng customer. Isang maliit na pagkakaiba lang, pero nagbago ang buong impresyon. Nagulat ako, kaya pala ganito sila kadetalyado. Nung sandaling iyon, nakugnay ang lahat. Sa Pilipinas, hindi pwede ang pwede na yan, kahit gaano kalit na bagay, hindi ka mapapabaya, gagawin mo ang lahat para sa iba, iyon ang pamantayan, at ang ugaling iyon ay hindi lang para sa mga espesyal na tao. Estudyante, empleyado, janitor anuman ang posisyon, lahat ay kumikilos ng may pananagutan. Ang pagkakapare-parehong iyon ang bumubuo sa diwa ng bansang ito, ngayon ko lang naintindihan. Hindi ko namalayan na babago na pala ang aking sariling pag-isip. Ang pamantayan kong okay na yan ay unti-unting tumataas. Mas maingat, mas tapat, ganoong kamalayan ang natural na umusbong sa akin. Magaling ang teknolohiya, maayos ang pasilidad. Totoo iyon, ngunit mas malaki ang epekto ng pagkatao. Ang tunay na lakas ng bansang ito ay narun. Sa wakas, unti-unti ko nang naiintindihan ang kahulugan nito. Ilang panahon ang lumipas at unti-unti kong ikinukwento sa aking pamilya ang nga nangyayari. Noong una, simpleng update lang. Ang buhay sa dormitoryo, sa universidad, mga litrato ng lungsod, at mga ordinaryong araw. Ngunit sa bawat padala ko, may pagbabagong nagaganap. Ang reaksyon aking mamagulang, na dati matinding tumututol ay unti-unting nabago. Noong una, tila hindi sila makapaniwala. Totoo bang ganon kalinis? Hindi ba delikado? Sunod-sunod ang kanilang matanong na may pagdududa. Ngunit patuloy kong sinabi ang totoo. Isang araw, nakpadala ako ng litrato kung saan nakasuot ako ng barot saya sa trabaho. Ang nasa litrato ay isang restaurant na may tradisyonal na disenyong Pilipino at isang maayos na hardin. Ilang sandali pa, nak-message ang aking ina. Ang ganda naman. Medyo nagulat ako. Ang aking ina, na dati puro negatibo, ay unang beses na nagbigay ng tapat na komento. Ilang araw pa, tumawa ang aking ama. Mukhang maganda ang ambience ng restaurant na yan. Maikli lang ang sinabi niya, ngunit may malinaw na pagbabago, wala na ang dating pagtutol. Sa halip, ang naramdaman ko ay interest at pagkamausisa. At dumating ang tiyak na sandali. Isang araw, na-message ang aking ina. Gusto kong pumunta diyan sa Pilipinas. Nang makita ko ang salitang iyon, napasinghap ako. Hindi ako makapaniwala. Ang taong nagsabing hinding-hindi ka pupunta diyan, ang taong na akalang napaiwanan na ang bansang iyon, ngayon ay nagsasabing gusto niyang pumunta. Ang pagbabagong iyon ay napakalaki. Ilang sandali akong nakatitig sa screen, at unti-unti kong naramdaman, ang mga nakita ko, ang mga naramdaman ko. Sa wakas ay naiparating ko na, hindi sa salitang iba, kundi sa pakakita sa tunay na anyo, nabago ang kanilang pananaw, katulad ko noon. Ang dating ako na naniwalang ang Pilipinas ay napaiwanan na, at ngayon, ang kaisipang iyon ay tuluyan ng nabaliktad, isang tunay na pagbaliktad. Kung sino pa ang matinding tumututol, sila ang may pinakamalaking pagbabago, nasaksihan ko iyon mismo. Ang tunay na anyo ng bansang ito ay hindi may paparating sa salita lamang. Ngunit kapag naranasan mo na, hindi ka na makakabalik sa dati, tahimik kong naisip. Mabuti na lang at pumunta ako rito. Ang kasiguraduhang iyon ang pinakamalinaw na nanatili sa aking puso. Noong mga oras na iyon, sa wakas ay natapwan ko ang isang sagot. Nang balikan ko ang lahat ng araw na ginugol ko sa Pilipinas, malinaw kong naintindihan. Ang Pilipinas ay napaiwanan na.
Ang nga salitang iyon ay isang ganap na pagkakamali. Toto, may mga aspeto sa Pilipinas na maaring maramdaman mong hindi ganong moderno kumpara sa ibang bansa. May mga lugar pa ring gumagamit NG cash, at may mga lugar na limitado ang amenities. Ngunit iyon ay mga panlabas na bagay lamang. Ang tunay na mahalaga ay nasa ibang lugar. Sa bansang ito, maraming beses nang nabaliktad ang aking normal. Ang katotohanang sobrang palakaibigan ng nga tao, ang pagiging on-time na transportasyon sa ilang lugar, ang makapaglakad ng ligtas sa gabi, at higit sa lahat, ang pagmamalasakit na tao sa kapwa. Lahat na iyon ay hindi ma-espesyal na bagay, kundi umiral bilang bahaging ang pang-araw-araw na buhay. Kung gaano kahalaga iyon hindi ko alam hanggang sa makarating ako dito. Maaring may mga bansang mas moderno sa mundo. Maaring may mga lugar na mas magarbo at kitang-kita ang pagunlad. Ngunit kung ang pamantayan ay ang mabuhay ng may kapayapaan ng isip, ang bansang ito ay walang dudang espesyal. At may isa pa akong napagtanto, ang galing ng Pilipinas ay hindi kapansin-pansin. Hindi sila naiyayabang, hindi ipinakmamalaki, tahimik lang nilang pinapanatili ang isang mataas na pamantayan, kaya naman, mahirap itong mapansin kung titinan mo lang mula sa labas. Isa rin ako sa kanila. Nagusga ako base sa panlabas na impormasyon at hindi sinubukang tingnan ang esensya. Ngunit nang manirahan ako dito, ngayon ko lang naintindihan. Ang halagang bansang ito ay hinding-hindi maunawaan kung titingnan mo lang mula sa labas. Ang narito ay ang tiwala at kaugaliang nabuo sa mahabang panahon, at ang kulturang umusbong sa ugnayan ng nga tao. Iyon ang tunay na lakas ng Pilipinas. Tahimik kong naisip, kung noong nga oras na iyon ay naniwala lang ako sa sinabi ng iba. Kung sinukuan ko ang pagpili sa Pilipinas, marahil ay hindi ko kailanman matutuklasan ang halagang ito. Nang maisip ko iyon, medyo natakot ako. Kaya naman ngayon malinaw kong masasabi, ang desisyon ko noon ay hindi mali. Sa halip, iyon ang isang hakbang na napabago sa aking buhay. Kumusta ang video na ito? Mangyaring ibahagi ang inyong mahalagang opinion at komento. Patuloy kaming magbabahagi ng mga kahangahangang kwento tungkol sa Pilipinas, kaya huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at pindutin ang high rating button. Kapag pinindot ninyo ang high rating button, lalabas ang hype button sa ilalim nito kaya sana ay suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-hype. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli.